Sobrang thank you, Miss Joey. Ano 'no, parang ano tawag dito, nagiging emotional ako, pero ganito lang administrasyon natin ngayon. Ang sa akin lang po, Miss Joey, kung ang lahat ba naman na ipinangako ni BBM noong kampanya pa lang, ipinakita niya at tinupad niya, mamahalin po siya sa lahat ng tao. Kasi lahat ng bumoto po sa kanya, kaya siya binoto kasi nagtitiwala kami or tayo sa lahat ng sinasabi niya. Ngayon po, dati po kasi nung si Pangulong Duterte na si Tatay Digong na as OFW na nag-aalala sa mga anak na malayo sa akin. Tapos hindi safe ang mga lansangan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ang mga anak ko lagi kong chine-check, kamusta ang ano nyo dyan? Lalo na po, dalawa sa mga anak ko is call center ang work nila. So, ang hirap po na uuwi sila ng 10 oras ng gabi. Pero inaano naman ng mga anak ko, mama, wag kang mag-alala kasi tahimik ang daan, nakakalakad na hindi na lilingon-lingon na may takot. So, as ina, kampante na rin ako na inaano ko yung mga anak ko na safe na. Pero sa ngayon, Miss Joey, parang balik uli nandun na naman yung takot, buhay na naman yung takot na, lalo na sa mga nakikita na pinapatay na lang basta ang mga kabataan, nawawala ang mga kabataan, yung mga ganong senaryo. So, sobrang nakakalungkot. Pagka inaano ko nga, kung nakakamatay nga lang ang pagsisisi, matagal na akong namatay talaga. Kasi naku, 31 million tayo dyan. Huwag niyo po sabihin yan. Ma'am Benji. Yung tiwala ba? Ang sakit, Miss Joey. Yung buong-buo ang tiwala mo na pinanghahawakan mo lahat ng sinasabi niya. Ipagpapatuloy ang lahat ng maayos na inumpisahan ni Tatay Digong. So, hinuhold ko ba yun? So parang ang sakit hanggang parang bangungot ba? O sana naman magising na tayo. Yun lang po. Thank you, Miss Joey.